Praise God. Hallelujah. Ang lahat. Still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, word of God Adonai. I will praise you till I die, El I will praise you till I die. El Shaddai. Ama naming Diyos, salamat po muli sa kaloob na buhay na pinagkaloob niyo po sa amin kaninang umaga hanggang ngayong gabi. Panginoon, marapat lamang na ibalik namin sa inyo ng may pasasalamat pagkat kayo po ang Diyos na lumikha sa amin, Panginoon. At walang bagay sa buhay namin na hindi galing sa inyo. Kaya marapat lamang, Panginoon, na kayo ay aming pasalamatan. Muli, samahan, pangunahan kami sa patnubay-gabay ng iyong Espiritong Banal. Turuan niyo po kami na maunawaan po namin ang mga salita po na nais niyong ipahatid sa amin. Mangusap po kayo sa amin sa pamagitan ng iyong Espiritu at dalangin namin na dalhin niyo po kami papalapit sa inyo. Higit sa lahat, ang inyong mga salita ay siyang maging daan sa buhay namin upang lalo pa naming maunawaan ang inyong mga kalooban sa aming buhay. At anuman ang aming kahilingan sa gabi ito, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala dahil alam po namin na walang bagay na mahirap imposible sa inyo kapag inibig po ninyo, Panginoon, para sa amin. Kaya ang lahat po ng ito ay amin pong pinagkakatiwala sa iyong kamay sa matamis na pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Bago tayo magsiupo, let us read the word of the Lord, the Gospel, according to St. Luke chapter 23. Magsisimula po sa verse 33 hanggang sa verse 34. 2 verses lamang po ang ating babasahin, mga kapatid. Sabi po rito sa Luke or Lucas chapter 23 verse 33 to 34. When they came to the place called the Skull, they crucified him there, along with the criminals, one on his right, the other on his left. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And they divided up his clothes by casting lots. Sa Tagalog, nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mabuting balita. We may be seated, brothers and sisters. At tayo po'y tuloy-tuloy na sa ating pong gawain ng Panginoon. Okay, hallelujah. At ngayon pong gabing ito, ating pong isisiris po ang the 7 last words of Jesus on the cross. Yung 7 binika, sinabi ng Panginoon doon sa cross. Ating pong susunod-sunodin po ito para matutunan po natin ano po yung connection nito sa ating buhay spiritual at ano po ang ihahatid nito sa buhay natin when we know the 7 last words of Jesus.
At ito po ay may malaking connection, impact po sa buhay natin because napakahalaga sa buhay ng isang tao ang kanyang huling salita na bibitawan o hihabilin bago siya pumanaw sa mundong ito. And exactly what the Lord said in this first topic natin na ito, mga kapatid, yan po ang ating pag-aaralan. Ang ating topic, Father, forgive them. That's the verse. Ano po? Yan po ang unang nabanggit na mga salita ni Jesus nang siya po ay nakapako na sa krus. The first word that Jesus said when He was nailed to the cross, mga kapatid. Ang isa po sa pinaka-hardest things for us to do as a human is to forgive. Tama po ba? Yes, mahirap po. Kaya nga po marami sa atin mga magkapamilya, magkapatid, kamag-anak, magkaibigan, naabot ng ilang taon bago magpatawaran o bago manumbalik ang kanilang relasyon. Bakit? Kasi hindi madali. Mahirap po mga kapatid. At ang pinakamadali naman nating gawin, yung pinakamadali naman nating gawin bilang tao ay yung makasakit o makapanira o makapanakit. It is opposite. Ang hirap magpatawad pero madali namang makasakit at madali ring makapinsala. Mga kapatid, that is our nature. Ganyan tayo. Napakahina natin, napakarupok natin mga kapatid. Now, kung titingnan po natin, there is the wonders in this statement that Jesus say na binitawan niya na kanyang binanggit nang siya po ay nakabayubay sa cross. Unang-una at yung pa ang pinakamahalaga, yung salitang Father, forgive them or they do not know what they are doing. Tingnan po natin, one of the hardest things is to do as a human is to forgive. Kaya nahihirapan tayo dyan sa bagay na yan mga kapatid. But may the Lord teach us kung paano po natin mararanasan natin ito sa buhay natin. This is one of the will of the Lord for us. The wonders contained in this statement verse is Jesus was able to address His Father. Tingnan po ninyo ha. Tapos na po yung kanyang sufferings doon bago pa siya ipako sa krus. Nakita niyo po, siya ay binugbog, inubaran. Kung napapanood po niyo yung The Passion of the Christ, mas detalyado ang ginawa doon ng director ng pinokos niya talaga doon sa sufferings. Yung ibang version ng movie ng tungkol sa Panginoon, sa kanyang buhay at sa kanyang kamatayan, ay konti lang yung sufferings na pinortray nila. Pero doon sa movie ng Passion of the Christ, talagang siniksik nila yung sufferings ng Panginoon hanggang siya ay mamatay sa cross. The wonders contained in this statement is Jesus was able to address His Father. Nakuha niya pang kausapin at nakuha niya pang ilapit sa kanyang Ama. Sometimes sufferings reveals who we are and what we are. Pag walang sufferings, wala tayong mga paghihirap, pagpapakasakit na pinagdadaanan, hindi lumalabas ang tunay na tayo. Amen? Andiyan pa ba kayo? O, minsan, sufferings reveals who we are and what we are. Ang faith ng Panginoong Jesus ay hindi po siya natinag sa lahat ng pinagdaanan niyang sa kanyang pagsubok. Hindi po siya natinag. Hindi natinag ang Panginoon and yet, nang nandoon na po siya sa Ama, sa cross, napansin niyo po mga kapatid, ang unang winika niya, Father. Ang anong unang winika niya? Father. O, tingnan po ninyo. Tayo po ba, pag tayo po ba ay naghihirap, bumabagsak o nagkakasakit o nahihirapan, inuusig o nabibigatan, nakakuha pa ba ho natin tumawag at kausapin ng Diyos?
Diba? Doon tayo nag-struggle. Bakit? Kasi napopokus tayo sa pain. Napopokus tayo sa sakit at hapdi. Instead of looking up to the Father and said to Him, at sabihin sa Kanya, says to Him, Ama ko, Panginoon, Ama. Yung mga bata, magagandang example. Pag sila po ay inaaway, nasasaktan, nadapa, inaaway ng kanilang kalaro, tatakbo yun dun sa parents at magsusumbong. Di ba? Yun ang magandang gayahin sa mga bata. Tayo namang mga adult, pag tayo may umaway sa atin, nako, naghahanap na ng simpatya at naghahanap na ng kampe para siya po ay ipaglaban. Mga kapatid, Jesus, sabi dyan mga kapatid, the faith of Jesus was unshaken by everything in which He had endured. Lahat ng kanyang dinaanan. Hindi natinag. And He was able to say, Father, forgive them. Hindi lang yon, yung kanyang tamang relasyon sa Ama. His right relationship with the Father. Pag tama ang ating relasyon sa Ama, sa ating Panginoon, mga kapatid, pag tama, we will able to forgive others kapag tama. Ang isa sa palatandaan kung bakit may mga taong hirap sila sa pagpapatawad dahil sa maaring merong connection ang kanilang relasyon sa Diyos. A good relationship to God is a good relationship to the others. Gauge po yan mga kapatid. Pag maaring may mga taong hindi naging maganda ang relasyon nila sa iba, pero magandang relasyon nila sa Diyos, it because they are, dumaraan sila sa persecution. At ang isa sa sign na ikaw ay totoong may relasyon sa Diyos, makakaranas ka ng persecution. But that persecution is a sign to you that you are with God. Hindi pwedeng pangit ang relasyon mo sa iba, pangit ang trato mo sa iba, hindi pwedeng pumangit ang relasyon at trato mo sa iba na maganda ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Pag maganda ang relasyon ng tao sa Diyos, hindi pwedeng pumangit ang trato, pakikitungo mo sa iba. Kaya, di ba, ganito tayo eh. We are trying to do good to the others in spite that they are fighting us. Ginagawa pa rin natin maging mabuti sa kanila. Bakit? Kasi mabuti ang relasyon natin sa Diyos eh. We want to reflect to them how good our relationship with the Father. Ganyan si Jesus. Pinako na siya, binugbog, ginubaran, dinuraan, inusig, etc. At hanggang sa cross, nabanggit niya pa rin yung salitang, Father, forgive them. That's the sign of His right relationship with His Father. Never lose confidence in our relationship with God when we are facing, pag humaharap na tayo sa mga sufferings. Huwag mawala ang iyong kapanatagan, ang iyong kapayapaan. And Jesus not only able to address His Father, He will be able to forgive others if you have the right relationship. Okay? Another one, makikita dyan, why did Jesus pray this prayer? Bakit nga ba niya pinagdasal yung ganitong dasal? Ganitong panalangin? Yan ang question dyan eh. Bakit ipinagdasal ni Jesus, idinasal ni Jesus ang ganong panalangin na, Father, forgive them? Mahirap gawin yon, pero bakit ginawa ng Panginoon? Meron siyang gustong ituro sa atin. First thing is, Jesus prayed to fulfill God's word. Kaya nagdasal si Jesus ng sabi niya, Father, forgive them, because He fulfilled kanyang ginanap ang sinabi sa hula ng propeta Isaiah. Doon sa Isaiah 53 verse 1 and 2, I will give him the honors of a victorious soldier, because he exposed himself to death. Pinarangalan daw ng Diyos bilang isang victorious leader dahil siya po ay
na-expose ang kanyang sarili doon sa kamatayan. And he was counted among the rebels. Jesus is not a rebel, di ba? Pero bakit ibinilang siya na katulad ng mga rebelde o magnanakaw, pinaratangan siya? Bakit po? It is because of the prophecy. He bore the sins, binatan niya, pinasa niya ang mga kasalanan ng marami, and intercede for rebels. Imagine, hindi dapat si Jesus ang mag-suffer, hindi dapat siya ang mamatay at kumarga ng mga kasalanan. Because of the prophecy of the Isaiah, ng propeta Isaiah, na siya ay ibibilang sa mga masasama, and then papasanin niya ang ating mga kasalanan ng marami, at kasama na tayo doon, and interceded for rebels. And ano po yung ginawa niyang intercede? Yun na, sabi niya, Father, forgive the rebels. Kasama ba tayo doon? Yes, kasama tayo doon because sa harap ng Diyos, we are sinners and we are rebellious. Na masuwayin tayo, sumuway tayo. And we are part of that prophecy because of Jesus. He intercedes for us through this prayer, Father, forgive them. Jesus prayed to fulfill God's word. Another one is, why did Jesus pray this prayer? Jesus prayed practicing His message. Kung ang Panginoon ay nangangaral o nagtuturo ng pagpapatawad, at pagkatapos, hindi naman makikita sa buhay niya, paano maniniwala ang tao na ang Diyos nga ay nagpapatawad? See? Merong kanta si Madonna. Sabi kanta niya yung Papa don't preach. I'm in a hurry. Merong pang isang kanta na sabi, you practice what you preach. You practice what you preach. Hindi naman tayo lahat ay preacher. Hindi naman lahat tayo ay nagbibigay nagtuturo ng Word of God. But we are all part of this example ng salita ng Diyos. Kahit hindi nga tayo nagtuturo, hindi naman tayo nagsishare o nagmi-mission, nag-evangelize, mga kapatid. Pero bilang isang Kristiyano, kung ano ang napapakinggan mo at hindi naman yun ang ginagawa mo, nonsense. Walang saysay, walang power, at wala ring impact sa buhay ng ibang tao. Bakit? Nagiging strong ang power and impact, influence, kapag yung sinasabi mo o napapakinggan mo ay ginagawa mo, pinapractice mo, kaya magkasama lagi yung hearing and doing, no? Learning and applying. Lagi pong magkasama yung dalawang yan. Jesus teach us, sabi ng sa kanyang mga disciples, anong turo niya? Matthew 6 verse 12. Sabi dyan, and forgive us our sins as we forgiven those who sin against us. Saan to nakuha? Diba sa Lord's Prayer? Tama po ba? Sa Lord's Prayer. Ang turo ni Jesus sa kanyang mga alagad, this is how you should pray. Our Father, blah 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 blah. Pagdating dun sa verse 12, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Kanino? Sa nagkakasala sa amin. Ibig sabihin, tayo yung gagamitin ng Diyos na huwaran for the forgiveness of others. That's why Jesus practicing His message. Kasi siya yung huwaran, mga kapatid. Hindi lang yun yung sinabi ng Panginoon dyan sa mga alagad. Tingnan niyo po yung kanyang turo niya pa. Isa sa kanyang mga turo. He preached to His disciple to forgive and pray for their enemies. Sabi po ng Matthew 5, verse 43 and 44. You have heard the law that says, narinig nyo na ang sinabi daw ng kautusan ng batas, love your neighbor and hate your enemy. Doon yun sa lumang tipan. Love your neighbor and hate your enemy. But I say, love your enemies and pray for those who persecute you. Nakita nyo, umiba?
Diba? Doon, ng unang panahon is, mahalin mo yung nagmamahal sa'yo, yung umaaway sa'yo, gantihan mo rin, awayin mo rin para patas kayo according to the law. Pero si Jesus sabi niya, mahalin mo yung umaaway sa'yo, yung kaaway mo, tapos ipagdasal mo yung mga umuusig sa'yo. Huwag mo ipagdasal na masagasaan sana, makobid sana, madisgrasya sana. Hindi po ganun ang huwaran. Kaya napakaganda po itong sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, pag hindi po tayo gumaya kay Jesus na magpatawad mula sa puso natin, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Kasi yung blessing na makukuha natin, forgiveness, ay nakabase po sa pagpapatawad natin sa iba. During the time of Jesus, ang mga Roman, during the time of Jesus, the Roman Empire, revenge was one of their gods. Yung paghihiganti, pagganti ng masama sa gumawa sa kanila ng masama, yun ang kanilang ginagawang Diyos, mga kapatid. Si Jesus, iniba niya ang halimbawa na dapat ipakita. Hindi lang sa kanyang pangangaral, sa kanyang sinasabi pangangaral, kundi sa kanyang pamumuhay, mga kapatid. Did you remember si Samson? Si Samson, naalala niyo ba si Samson? Si Samson is, nang siya po ay naghiganti sa mga Palestino, kasi nabulag na po siya. Sabi niya, nagpaakay siya doon sa isang bata na dalhin siya doon sa poste ng templo ng Palestino para mahawakan niya yung dalawang poste. Nang nandoon na siya sa dalawang poste na yon, sabi ng Bible, is Samson prayed to the Lord. Sabi niya, "O Sovereign Lord, o makapangyarihang Diyos, remember me please. God my strength. Strength me just once more." Ibig sabihin, kasi nawala na po yung lakas niya dahil nagkasala po siya. Nabawi yung lakas niya. At doon siya nahuli ng mga Palestino at pinahirapan siya. Sabi niya, "Lord, minsan pa, balik mo yung lakas ko and let me with one blow get revenge on the Palestine for my 2 eyes." Kasi binulag po siya. Nawalan na siya ng lakas, binulag siya. At sabi niya, "Lord, balik niyo naman lakas ko." Nananalangin siya para makaganti lang ako sa mga Palestinong ito. Remember. See? Ang Panginoon, when Jesus prayed, mga kapatid, He did not pray for revenge, but instead He prayed, forgive them. Diba? When Jesus prayed, mga kapatid, walang revenge. Hindi niya sinabi, "O Panginoon, ito yung mga kumontra sa akin, umusig sa akin, ito yung mga nagpako sa akin. Sige po, padalhan niyo po ng apoy, ng magtupok na silang lahat at mamatay." Wala pong ganon, mga kapatid. Amen? Amen. Why did Jesus pray this prayer? Pangatlo, Jesus pray shows man's greatest need. Napakaganda nito, mga kapatid. Why Jesus pray that kind of prayer? Para ipakita sa tao ang kanyang pinakakailangan. Lahat tayo ay may mga pangangailangan, mga kapatid. May mga pangangailangan tayo. But not all our needs o hinihingi natin pangangailangan ay kayang tugunan pati ang ating spiritual or emotional. Hindi. Alam niyo ba yung mga pera, damit, pagkain, food supplements, iyan po ay parang pang-physical lang, but it has nothing to do with your soul or your spiritual life. Kaya mayroong mga tao, although na materially, they are provided, materially they are masagana sila, okay naman sila. Pero kapag meron ka sa puso mo na bigat, galit, hinanakit, o paghihiganti, o sama ng loob, mga kapatid, kahit may pera ka, may trabaho ka, at maganda ang bahay mo, mawawalan ka pa rin ng peace of mind. What you need is not money, clothes, food supplements, or material things. What you need is God's forgiveness. Amen.
Amen? Amen. That's why Jesus prayed to show man's greatest need. The greatest thing that Jesus, ang pinaka-dakilang ginawa ng Panginoon sa cross was the greatest human need in the world is forgiveness. Forgiveness unlocks all God's blessing. Pag ang isang tao ay nakaranas ng kapatawaran dahil yun talaga ang pinakakailangan niya sa buhay niya, mabubuksan lahat, maa-unlock lahat, mabubuksan lahat ang pagpapala ng Diyos. Nakita ninyo? Minsan may mga taong hindi gumagaling sa sakit. Ang dami ng ginawang ininom na gamot. Ang dami ng pina-check up sa hospital ng mga doktor. Hindi pa rin. Bumabalik-balik lang. Pero nang siya po ay nanumbalik sa Diyos at naranasan niya yung kapatawaran ng Diyos, doon lang siya gumaling. You see? Amen. God unlocks blessing of healing when you experience forgiveness. Naalala niyo si Jesus na pinapagaling niya yung lumpo? Dala ng 4 na kaibigan doon sa Mark chapter 2. Paglapit nila kay Jesus, sabi ni Jesus, anong unang word ni Jesus sa lumpo? Anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo. Bakit inuna ni Jesus yung pagpapatawad ng kasalanan? May sakit siya, lumpo siya. Dapat inuna ni Jesus, sige, lumakad ka na at magaling ka na. Bakit inuna ni Jesus yung kasalanan? Nakikita ni Jesus na baka yung naging sanhi ng kanyang pagkalumpo ay dahil sa kasalanan. Kaya siya nalumpo. Siguro, maaaring sa kasalanan. Pwede bang sabihin ni Jesus na, anak, pinapatawad ka na sa iyong kasalanan kung wala siyang kasalanan? Di ibig sabihin, mali ang discernment ni Jesus. Tama ang discernment ni Jesus. Anak, pinapatawad ka sa iyong kasalanan, tumindig ka, lumakad ka, at magaling ka na. Inuna niya, bakit? Nang pinatawad yung lalaking lumpo sa kasalanan, doon lang siya nakalakad. Bakit? Kasi, hindi ang kailangan ng lalaking lumpo ay pera o damit o alahas o material. Ang kailangan niya, forgiveness ni Jesus. At nang maranasan niya yon, nakalakad siya, gumaling siya, at umuwi siyang normal na. Amen. Sinapansin niyo, ganun dito sa babaeng dinurugo Yung babaeng dinurugo, naubos ang kanyang kayamanan, nalustay sa kakapagamot, lalo pang lumala, instead na maibsan siya, lalo pang lumala. Paglapit niya kay Jesus, sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, Ginang, babae, your faith has made you whole. Your faith has made you well. Ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Gumaling ba siya sa kanyang pera, sa mga doktor? Hindi. Nang sabihin ni Jesus sa kanya, gumaling ka dahil sa pananampalataya mo. When we experience the blessing, the forgiveness, it unlocks all God's blessing. Papasok na lang yan, yung pera, trabaho, kalusugan, peace of mind, joy. Papasok na lang yan pag nabuksan. Pag nagkaroon ka ng kapatawaran, parang pinto yan, nasusi, bubuksan niya para makapasok ang lahat ng blessings. Kaya kung minsan di tayo binibless ni Lord, bakit? Kasi nga maraming humahadlang, sumasara sa pagpapala ng Diyos, and that is unforgiving spirit. Imagine kung mararanasan lang ito ng maraming tao, kahit hindi na sila magpa-doktor. Amen? Di ko naman sinasabi mo tayo magpa-doktor, ha? Ang ibig ko sabihin, forgiveness unlocks all the God's blessing. Amen? Amen. Did you remember the prodigal son? Prodigal son. Ito na naman siya, si prodigal son. Nagkasala siya, di ba? Umalis siya sa bahay ng kanyang tatay kasi feeling niya, kaya niya nang magsarili. Ayaw niya nang magpailalim at magpasakop sa poder ng kanyang tatay. Feeling niya, kaya niya nang mabuhay. At kinuha niya nga. And that is, he rebelled to his father. Pagtawid niya sa ibang bansa, nilustay niya lahat ng kayamanang nakuha niya sa kanyang tatay, at nang maubos, di naghirap siya. Wala na siyang ibang mapasukan na trabaho kundi magpakain ng baboy. Habang nagpapakain siya ng baboy, naranasan niya yung gutom at hirap, doon niya na-realize, buti pa sa bahay ni daddy. Ang sarap ng mga pagkain, daming alila.
Marami kaming utusan dito, mamamatay ako sa gutom. Tapos, when he came to his senses, na pag-isip-isip niya, babalik ako kay tatay, hihingi ako ng tawad. Ano ang kailangan niya? Forgiveness. Kasi naranasan niya na yung pera eh. Naranasan niya maging independent. Naranasan niya ng magbisyo. Naranasan niya na lahat ng happenings, lahat ng layaw, pera, trabaho, lahat. Pero naubos. Isang bagay na lang ang hindi niya naranasan. Yung forgiveness ng kanyang tatay. And verse 21, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. Meaning, the prodigal son knew that he had sinned against his father and against God. And he knew that his greatest need was forgiveness. Yun ang kailangan niya. Why Jesus prayed this prayer? Jesus prayed to show man's greatest need. Yun ang kailangan, mga kapatid. That's the purpose why Jesus died for us. Hindi lahat ng kailangan natin nasasagot ng mga pera at mga bagay sa mundong ito. Pero pag naranasan mo ang forgiveness, baka mabigla ka at magulat ka. Unang-una, magkakaroon ka ng kagalakan, peace of mind, and the rest, it follows the blessing of God. Amen? Palakpakan natin. Forgiveness is what the cross is all about. Noon, sa panahon ni Jesus, pag pinag-uusapan ng cross, kahiya-hiya ka. At hindi magandang pag-usapan ng cross. Bakit? Kasi capital punishment yun ng Roman. Ibig sabihin, you are a cruel, you are a criminal. Ganun ang meaning ng cross. Hindi pinag-uusapan sa society, hindi nababanggit. Bakit? Kahiya-hiya yun eh. Isang malaking kahiyaan, karumal-dumal. Pero ngayon, pag pinag-uusapan ng cross, hindi katulad ng pananaw, interpretation ng mga Romans. Pag pinag-uusapan ng cross at nababanggit ang cross, and that it's all about the forgiveness of God. Pag nakakita kayo ng cross, isa lang ang meaning nun. Pinapatawad ka ng Diyos. Kung lalapit ka sa Kanya, mananalig ka at hihingi ka ng tawad. Patatawad ka. That's the meaning. That means forgiveness, love, and forgiveness. Amen, mga kapatid? Now, what would we do in the hour of worst treatment of us? Ano ang ating gagawin bago tayo tumayo? Pag kayo po ay dumarating sa pinaka-worst na nangyayari sa buhay ninyo, anong gagawin ninyo? Mga tanong po yan na dapat natin pagnilayan. Another one, would we pray for their forgiveness or would we curse them and ask God to destroy them? Magdarasal ba tayo, Lord? Patawarin mo yung mga taong kasala sa akin, nanakit sa akin, pinahirapan ako, sinira ako, inalipusta ako, dinown ako, denigrate ako, chinismis ako, binaboy ako. Patatawarin ba sila? Would we pray for their forgiveness or would we curse them and ask God to destroy them? That's the question, mga kapatid. But Jesus said, Father, forgive them. Pag hinahangad natin na masira, mapinsala ang ating kapwa, una, wala na tayong pagkakaiba sa ating kapwa. At kung gaganti ka man sa iyong kapwa, para naman sa ganoon, quits kayong dalawa, patas na kayong dalawa, nakabawi ka na, mga kapatid, mas mababa ka na ngayon sa iyong kapwa. Nakuha niyo ako? Amen. Hindi mo makakanta yung kantang ibang-iba kaysa iba. Ang mga anak ng Diyos, ibang-iba kaysa iba. Mga pinili niyan, tinubos. Kasi maririnig ka ng demonyo sa gilid. Sasabi niya, hindi ka iba, pareho tayo. Nahirapan kang kantahin niya. Pero, kapag kaya mong gantihan ng mabuti ang mga taong nananakit sa'yo, tapos pinagpipray mo sila, idinudulog mo sa Panginoon, mga kapatid, sabi ng Diablo, iba ka nga. Iba ka nga, hindi tayo parehas.
Pero kahit lakasan mo ang boses mo sa kakakanta ng ibang-iba, ang Diablo tuwang-tuwa sa gilid, sabi niya, hindi totoo yan, pareho-pareho tayong dalawa. Bakit? Only the devil cannot forgive. Ang Diablo lamang ang hindi makapagpapatawad. Hanggang sa huling hininga ng Panginoon sa krus, ang ganda ng kanyang binika. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mapapansin po ninyo yung prayer ni Jesus. That prayer of Jesus is a prayer, ito'y isang panalangin na panalangin ng may pag-ibig, pagmamahal. Pangalawa, panalangin na selfless, hindi makasarili. Ibig sabihin, walang pagtatangi, walang kinikilingan, selfless, hindi makasarili. Because this prayer is instead for others. Hindi naman nag-pray si Jesus, Lord, send your angels to rescue me and to judge them and punish them, or send the legions of angels and deliver me and punish them. Tignan niyo po. In the hour of our sufferings or trials, napakalaki na po ng temptation dyan. Anong temptation? Kundi ang gumanti at isipin ang kasiraan ng iba. Pero in the hour of your trials and sufferings, and you are praying for just like Jesus, then may tuturing ka talaga na anak ka ng Diyos. This prayer is selfless. Not for himself, instead for others. Si Jesus, pinahirapan, ipinako, at hinamak, tapos hindi niya inisip ang sarili niya, ang inisip niya ang iba. Pag tayo po'y naiipit, nagigipit, natural, ang tendency, ang iisipin mo, yung kalagayan mo, sarili mo. Pero si Jesus, ang inisip niya, hindi yung kalagayan niya, ang panalangin niya ay para sa iba. That is a selfless. Not only that, selfless, that prayer is for the undeserving. Sino po ang undeserving? Yung mga taong gumawa ng masama sa kanya, pero yun ang kanyang pinanalangin. Kung mananalangin tayo, sasabihin natin sa Lord, Lord, I am deserving. That's why I am praying. Mga kapatid, nagkakamali tayo. Ang totoo, sa harapan ng Diyos, hindi rin tayo deserving. Pinatawad niya lang tayo para tayo maging karapat-dapat. Amen. Amen? Palakpakan natin ang bago tayo tumayo. It is sweeter to forgive than to be forgiven. Ano po ibig sabihin niya? Mas matamis, mas masarap ang magpatawad kaysa sa pinatawad. Mas blessed yung nagpatawad kaysa sa pinatawad. Mas mabuti at mas mainam yung nagpatawad yung kaysa sa ikaw ang pinatawad. Kaya, kung ang Panginoon nag-pray ng Father, forgive them, for they do not know what they are doing, mas lalong blessed lalo ang Panginoon. Akala ng iba pag sila po ay nakakaranas ng kapatawaran, yes, tama, ang sarap po. Pinakamasarap na maranasan ay ang kapatawaran. Pero hindi nyo ba alam na mayroong pang pinakamas masarap yung nagbigay sa iyo ng patawad? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Let's tumayo tayo lahat. At sa next Tuesday, the second words of Jesus in the 7 last word on the cross. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya at pagpapala ng inyong mga salita sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Ang totoo po, Panginoon, kami po ay nahihirapan sa ganitong kalagayan dahil kami po ay mahina, likas na makasalanan. Pero dahil sa iyong habag biyaya na ipinagaloob sa amin,
ang biyaya ng kapatawaran. Kami ay undeserving noon, but now we are deserving. Help us, Lord God, lalo na sa mga moment o bawat sandali na kami po ay nagigipit, nabibigatan, dumaraan sa hirap, pagsubok, sakit karamdaman, o maging mga persecution. Help us, Lord, to experience, maranasan po namin ang panalangin ni Jesus na, Father, forgive them. Ama, patawarin mo po sila. Kaya, Panginoon, sa inyo pong mga kamay, namin pinagkakatiwala ngayong gabi ang lahat po ng aming mga pangangailangan. Lahat po ng aming mga panalangin, lahat po, Panginoon, ng aming kabigatan, lahat po ng humahadlang, nagiging balakid, Panginoon, sa buhay namin, ay inyo pong i-unlock, inyo pong pawiin, Panginoon, at palitan ng inyong dakilang pag-ibig, pagmamahal, upang kami po, Panginoon, ay maging katulad po ninyo. Once we experience your gift of forgiveness, all the blessings, lahat ng pagpapala ninyo ay maaari nang tumuloy sa aming buhay, sa aming trabaho, sa aming kalusugan, sa aming tahanan, at sa aming personal na buhay. Thank you, Lord, so much. Kami po ay ibang-iba kaysa sa iba. Mga Panginoon, sapagkat kami po ay nakaranas ng inyong kapatawaran. Kaya, Panginoon, ang inyong kapatawaran sa buhay namin, sapat na po sa buhay namin para maranasan namin ang mga nakabuntot na biyaya at pagpapala ng inyong mga salita. Thank you, Lord, for in that forgiveness that we have received from you, Lord God, is a blessing to us. Pagpalain niyo po lahat ng aming prayer request, lahat ng aming mga dala, lahat po ng aming itinataas, ang aming trabaho, ang aming employer, ang aming pamilya, maging ang aming kalusugan o kalagayan. Salamat po ng maraming, Panginoon, sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. God bless you all. See you next Tuesday. At meron pa pala tayong Sunday. Dito po ang gawain Sunday. Text plus po tayo kasi marami po tayong mga kapatiran mula nung umalis tayo sa St. Augustine. Parang hindi na po sila naka-attend ng family appointment. So, text plus lang po tayo. Dito po tayo sa pastoral. After ng misa ng 12:30 naman tayo start dito. God bless us all.